meron tayong Q&A portion. So pwede nyong sa ibaba ng inyong reactions sa screen, makikita nyo dyan may mga reactions. Pindutin nyo lang yung raise hands. At kung sino yung mga raise hands, i-unmute natin at para kung meron siya mga tanong. Okay, so share ko lang po itong screen ko. Okay, so I will start with this. Sabi ni General William Booth ng Salvation Army. Sabi niya, I'm not waiting on a move of God. I am a move of God. Amen. So, in our respective areas, meron tayong assignment. At everything has been prepared. Resources, presence ng Panginoon, lahat ng yan. Yung finished work ng Panginoon sa cross ng Calvary, tapos na. So it's our time to move. At our resource speaker has been given a chance under heaven para patunayan na buhay ang Diyos sa kanyang pag-establish ng kanyang kingdom dito sa Pilipinas. At siya po ay nakasama ko nung since 1993. Si Reverend Joel Indico po ay isang ordained Southern Baptist minister ng Alabama, USA. At siya ay naging National Director ng Child Evangelism Fellowship. I think more than, hindi lang 10 years pa sir, ano? More than 15 years. 15 years. Bukod pa sa pagiging staff din ng Child Evangelism Fellowship. At sa Child Evangelism Fellowship, nung hindi pa siya field director, mga 300,000 na bata ang nare-reach out entire Philippines. Pero nang siya po ay naging field director, ay umabot ng 2.7 million na bata ang nare-reach out para makarinig ng mabuting balita sa mga eskwelahan. At with that, ay nagamit din po ang ministry nito para makapag-plant ng maraming churches. And also his church planting ministry planted more than 200 churches in the Philippines. So yung kanyang main church na mga naitayo, at out of that po, nag-multiply, I believe it's more than 200. And since 1993, kami po ay magkasama sa Philippine Challenge, doing church planting seminars, Luzon, Visayas, at hindi ko alam kung nakaabot tayo pa sa ng Mindanao. At Kaabot tayo, Pastor, ano? Nakasama ka, no? So with that, let's welcome si Reverend Joel Indico. Pastor, take it away. Magandang gabi po sa ating lahat. Isang privilege ko na makapag-share sa inyo regarding the ministry of church multiplication in our beloved country. Okay. Meron ako mga babanggiting mga tao na nag-influence sa akin. Kasi hindi natin pwede sabihin na nagtagumpay tayo sa ministry on our own. Una, Diyos. Pangalawa, may mga tao. At saka yung trainings are very important. Okay. Unahin ko noong 1977, dito sa Philippines, naging teacher ko si Dr. Billy Graham. Dumating siya dito eh. At mayroong School of Evangelism, nag-enroll talaga ako eh. I listened to him, yung mga associates niya. Kaya yung fire sa evangelism hanggang ngayon nasa puso ko pa rin eh. Nag-start yan 1977 eh. And then 1980, dumating din dito sa Pilipinas sa Baguio si Dr. Donald McGovern. 1980 yun. Dr. Donald McGovern. Ang founder ng School of Missions and Evangelism. Na ngayon ay connected na sa Fuller Theological Seminary. Okay. Nung nasa Baguio kami, 1980 yon, isa sa messages niya, night time yon, merong siyang binanggit na I cannot accept
malinaw yung sinabi niya eh. In your country, it is now possible to organize a church in 1 year time. Pag dumating sa tayong ko, parang bomba eh. In your country, it is now possible to organize a church in 1 year time. That was the first statement. Yung adjoining statement, mas matindi eh. Sabi niya, if the church is 1 year old, that is old enough to have a daughter church. When the church is 1 year old, that is old enough to have a daughter church. Kung yung unang statement na knockdown ako, yung ikalawa na knockout talaga ako eh. Because that was August 1980. So that night talagang nagreklamo ako na mukhang hindi naman totoo eh. Pero God rebuked me. Before you complain and accuse the person, you'd rather do it. So ang ginawa ko, pag after the seminar sa Baguio, nireview ko yung mga notes. Pagkatapos ay sinubukan ko. Sige nga. And I started with the children because that time, I was with Child Evangelism Fellowship. Bata talaga ang una. Required kami na mag-conduct ng Good News Club for children. At least 2 Good News Club for children. Nung tumira kami sa Bacoor, Cavite, wala pa yung Coastal Road ha. Yung dulo ng Coastal Road ay Barangay Talaba. Diyan kami nakatira. Nag-rent kami diyan. So I stayed there for 1 year with my family. So pagkahapon, punta ako sa isang barangay, sa kabila lang, kinausap ko yung mga parents kung pwede ako magturo sa mga anak nila. Yung public school malapit lang eh. Since Good News Club, dapat sa community. So kinausap ko, pumayag naman yung mga nanay. Anong oras? Sabi ko mga bandang alas 4. Tama-tama, mga anak dahil makauwi na alas 3. And then, dyan mismo sa lugar nila, lagay sila ng upuan, tuturo ako. At habang nagtuturo ako, yung mga nanay nakikinig din. Kasi siyempre, bagong salta ako, duda sila nung ituturo ko. Pinakita ko yung Bible, pinakita yung visual aids, kaya interesado sila. After 1 month, yung isang nanay sinabi na, ihiwalay mo na lang kami. Iba yung turo sa mga bata, iba yung turo sa amin, mga adults. Edi, masaya ako. After nun, Good News Club for Children. In the evening, mga parents. So marami-rami yung lugar na yan. Alam niyo, November, before the end of November 1980, nag-fellowship na kami. Fellowship and worship. Kasi sabi nila, huwag na tayo pumunta sa ibang lugar. Pwede naman tayo dito. So naghanap sila ng lugar na makapag-worship kami. By December, naging regular na talaga kami. At the end of the year, more or less, para kaming church talaga. Since that was not my work, naghanap ako ng pastor na mag-take over. Parang sinubok ko lang yung aking natutunan. In your country, it is possible to organize a church in 1 year time. Parang nakatsamba ako at that time eh. Hindi pa ako church planter. Pastor, pero missionary sa isang organization. And then, lumipat ako ng lugar para subukan uli. The same. Less than 1 year, talagang meron. Kasi pag interesado ka sa bata, makuha mo na rin yung mga magulang eh. At saka madali ka makapasok sa bahay pag yung mga anak ang mag-introduce sa iyo sa mga parents. Since nagtuturo ako ng mga bata, malaking queries eh. Noong makatatlo na ako na church, sabi ko, ay, very good pala ito eh. Kaya ang ginawa ko, nag-shift ako sa church planting. Okay. So, ang nag-influence sa akin, una si Dr. Billy Graham sa evangelism talaga. Pangalawa sa church planting, si Dr. Donald McGavran, yung founding director ng School of World Mission sa Fuller Seminary. And then pangatlo, si Dr. Carl F. H. Henry, yung founder mismo ng Fuller Seminary. Dr. Carl Henry, theologian siya. Dumating din dito sa Pilipinas. Kaya umupo ako sa klase nila eh. That time sa ATS ginawa, diniscuss yung Gospel of John. Biro mo yung 1 week, ituro mo yung Gospel of John, umaga, hapon, gabi. Kaya tumaas talaga yung pagkilala ko sa mga theologians. They are needed
in the Church of Jesus Christ, yung mga mahusay sa Bible exposition, doctrinally and theologically. So ito yung mga taong heavily influence sa buhay. Kaya lahat ng aklat nila nasa library ko binili ko pag nasa US ako, hinahanap ko yung mga books nila. Okay. Noong church planting, so naghanap ako ng biblical basis for church planting. Okay. Mayroon akong i-share sa inyo, no? Ang word church is mentioned first in the Gospel of Matthew. Si Jesus Christ ang may sabi nito. Matthew 16, verses 13 up to 19. Matthew 16, verses 13 to 19. Na-mention dito yung church. Ito yung background. Verse 13. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say the Son of Man is?" Ang tinukoy siya, Son of Man. Son of God at saka Son of Man. Sa lugar ng Caesarea Philippi. Pag pumunta ka sa Israel ngayon, hindi mo na makita yung pangalang Caesarea Philippi kasi Banyas ang tawag ngayon Banyas. Baba siya ng formerly part of Syria. Sa baba siya. Okay. Doon sa lugar na yan, sa Syria, Philippi, nagtanong siya, "Who do people say the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah, or one of the prophets. But what about you?" Referring to the disciples. Ito yung sinasabi mga tao. What about you? Simon Peter answered, "You are the Messiah," or Yeshua, the Son of the living God. Kaya sa 13, Son of Man. Jesus is man because he is the Son of Man. Jesus is God because he is the Son of the living God. Kaya combination talaga si Jesus Christ. Then verse 17. Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, or by human, but by my Father who is in heaven." Yung sinabi ni Simon Peter that you are the Messiah, the Son of the living God, hindi yung revelation ng tao, revelation ng God the Father binigay kay Simon Peter. On that point, nag-release ng very strong statement si Jesus Christ. Okay, verse 17. Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, who by flesh and blood, but by my Father in heaven. And I tell you," verse 18, very important, "that you are Peter, and on this rock I will build my church." Ito yung first mention ng church. So during the time of the Lord Jesus Christ, wala pang church, pero may believers. Believers of the living God, believers of Jesus Christ, pero not part of the church kasi the church was still future. Sabi ni Jesus Christ, "On this rock, I will build my church." Verses 18 and 19, mayroong 5 very important points dito. 5 very important points in relation to the church. Kasi ang una sa verse 18, "I tell you that you are Peter, and on this rock." May play of words dito Yung Peter sa Greek is Petros, maliit na bato. Whereas yung rock is Petra, which means boulder. Ang church hindi nakatayo kay Pedro. Ang church nakatayo kay Kristo. Sabi niya, "On this rock, I will build my church." Okay. Sa unang punto, on this rock, pakilala si Kristo that He is the foundation stone. Jesus Christ is the foundation stone of the church. So in a way, He can be called also as the founder of the church. Jesus is the founder of the church because He is the foundation stone. And then number 2, "I will build." Jesus Christ is the builder.
of His church. Kaya, pag mabuo yung church, hindi atin yon. Kasi tayo, co-builder lang. Co-planter, co-worker. Jesus Christ is the builder of this church. Sumama lang tayo sa gawain niya. Siya ang gagawa, pasunod-sunod tayo. He is the builder. We are co-builders. Or sa lingwahe ngayon, co-church planter with Jesus Christ. And third point, He is the owner. I will build my church. Kaya yung mga churches na naumpisahan noon, never na tinawag kong ako ang nagtayo, co-builder lang ako. At hindi ako ang owner. Kaya ang ginawa ko pag anniversary, hindi ako pumupunta sa church. Pag ini-invite nila. Ang reason ko, masyado na tayo sa schedule. Pangalawa, parang tao ang pinupuri kasi may taong dumating dito, nag-umpisa siya, ang taong itatayo, kaya umiiwas na ako dyan. Kasi Jesus Christ is the builder of His church and He is the real owner of His church. Huwag natin agawin yung pagmamayari ni Kristo. And then third, He is the protector of His church. Okay. And the gates of Hades will not overcome the church. Ang Hades, ito yung place in the spirit world. Pag namatay ang tao at walang Kristo, pupunta siya sa Hades. Hindi pa siya pupunta sa Gehenna or the lake of fire. Walang laman ang lake of fire ngayon. Ang may laman yung Hades. Di ba? You remember? Luke chapter 16 verses 19 to 31. Yung rich man and Lazarus. Yung rich man walang Diyos. Si Lazarus may Diyos. Noong namatay sila, pareho nagkita, di ba? Saan? Sa Hades. Si Lazarus, yung mahirap na may Diyos, nandoon sa piling ni Abraham, di ba? Tapos si Mayon sa baba. Noong si Kristo ay namatay sa krus, yung criminal number 1, sabi niya, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Sagot ni Kristo, today you will be with me in paradise. Yun. Yung upper part of Hades. Yan ang paradise. So 3 days, si Kristo at saka yung magnanakaw pumunta dyan. Then, on the third day, He rose again from the dead. Nilipat niya yung paradise, dinala niya sa third heaven. 2 Corinthians chapter 12, verses 1 to 4. Okay. So ito after the resurrection of Christ, nagbago ang Hades. Ang Hades, isang compartment lang siya. Isang compartment lang. Yun ay exclusive for unbelievers. Pag namatay ang unbeliever, punta talaga siya sa Hades. Kaya ang isa sa trabaho ng Kristiyano, snatcher siya. Ang unbelievers, papunta talaga sa Hades. He is marching down to Hades. Ang ginawa natin ay ini-snatch natin siya. Kaya, powerful ang church, hindi ma-overcome ng Hades. Diba sabi sa verse 18, on this rock I will build my church and the gates of Hades will not overcome the church. Instead, lugi pa nga ang Hades kasi yung papunta sa kanya, nadala natin. Okay, so, 4 na, no? Jesus is the founder of the church. Jesus is the builder of His church. Jesus is the owner of His church. And Jesus is the protector of His church. Number 5 and the last, sa verse 19. I will give you, Peter and the other apostles, the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Ang tawag ko ito, Jesus is the minister of His church. He is ministering to His church. And He makes the church members His ministers also. So as minister, mag-minister tayo sa mga tao. Meron tayong mensahe na dalhin. Mensahe ng kaligtasan. Kaya tinawag yan na keys of the kingdom of heaven. Binigay sa atin ng Panginoon Jesus yung susi.
Kaya yung susi, gamitin natin pambukas. Kaya sa church planting, pag may makilala akong tao, prayer agad eh. Pinag-pray ko yung tao na mabuksan yung kanyang kaisipan, kilalanin si Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas, at paglingkuran. Kasi nasa iyong key. Mabuksan sila. At meron kang karapatan mag-decide. Verse 19, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Kaya may kinalaman tayo sa pag-unlad ng ating ministry kasi pinanghawakan natin na si Kristo ang minister of His church and we are given the right to become co-ministers with Him. Church. Kaya ang church planter, mahilig talaga sa labas. Ako mahilig talaga sa labas eh. Yung kakatok-katok. Kaya ang church planter parang may katok. At lahat ng makilala ko, tinatanong ko sila eh, kung taga saan, halimbawa kung taga Cebu, ako ay Bisaya din. Diyan kami mag-umpisa, mag-usap. Pagkatapos ay tuloy-tuloy makakabalik na ako. Pero pagdating sa ministry, mga bata talaga inuuna ko. Tuturo ako ng mga bata kasi harmless naman eh. Naniniwala ang mga magulang. Sasabihin pa sa akin, o sige, turuan mo yung anak ko. Matigas ulo yan. Very good naman. Pinagkatiwala sa akin yung mga bata eh. And then, nung maturuan ko yung mga bata, nakilala si Kristo, umunad sa pananampalataya, may access na ako sa bahay nila. So maraming paraan paano makapagpasimula ng gawain. Meron lang akong ikwento dito sa Santa Rosa, Laguna. Kasi yung driver ng mga TAN, yung co-owner ng Happy, taga dyan, sa lugar na yan. So nung makilala ko siya, sabi ko, ay, taga Santa Rosa ka pala. San Pedro kami nakatira, San Pedro, Laguna. Sabi ko, pwede ba magkita tayo linggo ng umaga? Adi nakita. Habang paikot-ikot ako sa lugar nila, barangay nila, wala akong nakitang church. Kaya talagang inudyukan ako ng Diyos na, good place, good place. Dito ka mag-start. Sa tabi ng ano yan, ng Laguna de Bay. So doon ako nag-start. Nung nagpabalik-balik na ako, marami ako nakilala yung mga nanay. Ang ano doon, pag alauna, bingo. Kaya pagdating ng alauna, ibaba na yung plywood. Kasi diyan sila ng bingo. Kaya ang ginawa ko, 12:45, nauna na ako sa lugar. Habang hinihintay yung ibang magbibingo, usap-usap muna kami. So nakilala nila ako ay pastor. Nung buo na yung grupo nila, nag-request yung isa. Pastor pala yung ating kausap. Pwede ba pag-pray tayo na manalo tayo ngayong lahat para buhay na mano. So, pinag-pray ko sila na matuwa sila kasi may biyaya ang Diyos. Pero hindi ko pinag-pray yung bingo. And then every Thursday na nandoon ako, kinakausap ko sila. Alam nyo, 3 months lang nawala ang bingo. Wala akong sinabing alisin yung bingo ha. Hindi na sila nagpupulong. Kasi, mayroong isa na, bago mag-bingo, Bible study mo na, 15 minutes lang. Sunod, naging 30 minutes na. Ang mahaba. Wala talaga ang bingo. Na, yung amo ng driver, natuwa. Habang nasa US ako, bumili ng loti doon para sa church. Pagbalik ko, pinatuyuan na. Pero walang 1 year. Nakabuo ng church dahil sa bingo. So maraming paraan sa iba't ibang lugar, iba't ibang sitwasyon, kaya mag-a-adjust talaga tayo. Si Kristo ang founder, si Kristo ang builder, si Kristo ang owner, si Kristo ang protector, si Kristo ang minister. Tayo ay co-builder, co-minister, co-worker with Jesus Christ. Kaya ang ministry of church planting is rewarding kasi may katiyakan na mabubuo. Si Kristo ang mangunguna eh. Nais kong i-connect yung Great Commission. Ang Great Commission kasi 5 eh. Iba sa Matthew, iba sa Mark, iba sa Luke, iba sa John, iba sa Acts.
Pero gusto ko lang bigyang diin ang Great Commission kasi ang Great Commission hindi evangelism kundi make disciples. Go and make disciples. Kaya when we talk of church planting, magbuo tayo ng church, tiyakin natin na ang centerpiece ng ating ministry is making disciples. Kaya dito sa, pansinin nyo yung sa Matthew 28 verses 18 to 20, mayroong tatlong all dito, all. Verse 18, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Sa King James Bible, ang ginamit na word ay power. All power in heaven and earth has been given to me. Pero sa lahat ng versions, aside from King James, ang ginamit na ay authority, which is right. Kasi ang Greek word is, anong Greek word? Ang power kasi is dunamis. Hindi dunamis ang nakalagay dito So, kung ako kinumbine ko na lang, all power and authority was given to Jesus Christ. Pagdating sa verse 20, verse 19, therefore go. Anong ibig sabihin? Go with my authority. Jesus said, go with my authority. Go with my power. Mahirap ang church planting pag sinusulo-sulo mo At saka ang trust mo nasa sarili Pag nasa labas tayo, yung power and authority of God, yung authority is exousia, nasa atin. So we go with that authority. Sunod, ang unang all is all authority and power. Pangalawa, tinan nyo therefore go and make disciples of all nations. Yung nation dito is itne. Kasi pantata itne. Make disciples of all nations. Pantata itne. Yun ay ethnic groups or people groups. Sa isang barangay, hindi lang isang grupo yan. Yung aking recent na church planting sa Macalilon, Quezon, maliit na barangay pero halos nandoon lahat May Cebuano, may Bicolano, may ang Tagalog doon may kaibahan Kaya ito yung all people groups. Kaya pag nag-church planting, walang pili. Kahit sino man. Okay. That is what is meant by all nations. Make disciples of all nations. And then, verse 20, and teaching them to obey everything. This is all things. So, all power and authority. Sunod ay all nations and then all commandments. All teaching them to obey everything I have commanded you. All. So, parang comprehensive talaga ang church planting. Hindi lang tayo magturo ng isang side, turo natin lahat as much as possible para makarinig sila ng ibang katuruan. Alam niyo, itong ang verse 20, ito ay isang strongest proof of the omnipresence of Jesus Christ. Di ba? God is omniscient, omnipotent, omnipresence, at marami pa. Dito, yung Jesus is omnipresent. And surely, I am with you always. I am with you. Kaya pag nasa labas tayo, hindi dapat matakot. Bakit? The presence of God is with us. Kasi ang unang bahagi ng church planting ko, nagsusulo-sulo ako Kasi nag-experiment Pero later on, nagsama na ako ng iba. Para pag natapos na, alis na ako. Hindi na ako mag-isip na mag-survive ang church kasi merong kapalit. And surely I am with you always to the very end of the age. Kaya kinuha ko yung church at saka yung Great Commission. Pag nakumpleto yan, nabuo yan, ang linaw, no? Ang lahat ng katuruan na ituro, and then yung presensya ni Kristo ay kasama mo. Ang church planting is a rewarding ministry. Dami kong rewards na tinanggap. Kaya in-encourage ko yung iba, do the ministry of church multiplication and God will bless you or will reward you. Marami siyang ibibigay sa iyo. So yung presence of God is enough
Pero yung blessings of God ay matutuwa ka na hindi talaga nakakalimot ang Diyos sa kanyang mga lingkod. Kaya hindi pa tapos ang gawain ng Diyos. Pero nais kong mag-comment sa ating situation. Ang si Satanas talaga galit kay Jesus Christ, the head of the church, the savior of the church. Galit din sa church. Kaya yung pandemic na to, tinamaan talaga ang church. Kaya nag-recourse tayo sa virtual, online, pero iba pa rin talaga yung face-to-face kasi yung relationship fellowship and relationship. Okay. Hindi ako sang-ayon na lalo na yung low-risk area. Maraming low-risk area lalo sa Quezon Province at saka sa Laguna. Dapat yung mga pastor doon, ilunsad na nila yung fellowship nila, yung worship, kasi hindi na nakaka-apekto Yung barangay na kung saan nag-church planting ako the other year, hanggang ngayon walang kaso ng COVID doon. Wala. Kaya mali nga ang DepEd dahil pinatigil, sana yung low risk area ibalik sa normal. Ganun din yung church. Kasi, and the gates of Hades shall not overcome the church. Not even COVID-19. Kaya dapat talaga ibalik na. That's my short message to you regarding the church and the Great Commission. And then magtanungan tayo kasi meron pa siguro mga ibang verses na lalabas in relation to our ministry regarding church multiplication. Pastor Dan? Okay, so salamat Pastor sa napakagandang pagbabahagi ng yung biblical basis. Bakit kailangan mag-plant tayo ng church? So malinaw po dito sa Matthew 16 verse 13 to 19 yung mga puntos na ibinigay ni Pastor Joel na malinaw sa atin na ang founder ng church ay ang hindi denomination, kundi si Jesus talaga. At yung mga church po natin, ang founder ay Panginoong Jesus. Regardless ng ating denomination. At siya rin ang nag-build niyan. Yung mga katotohanan na si Jesus ang builder at siya rin ang may-ari. Ayan. Hindi yung denominational leader o yung pastor, hindi ikaw ang may-ari. Ayan. Ang may-ari talaga ang Panginoon at siya rin ang magpo-protect. Ayan. At siya rin ang minister ng church. Kaya Panginoon ang bahala dyan. So, nandiyan ang kanyang presensya palagi. So si Pastor Joel po kasi ay since 1993 ay magkakasama na kami. Umiikot sa buong Pilipinas para mag-plant ng churches. At bukod sa kanyang karanasan sa pag-plant ng churches, siya ay masasabi kong isa rin pong theologian. Sa ngayon ay nagtuturo din siya ng end times sa ibang mga kapastoran. At maraming mga aklat na rin ang nagawa na ipinamigay ng libre sa mga kapastoran. Sana may stock pa, no? At so kung meron po kayo, marami sa atin ongoing yung ating church planting. Marami sa atin ay nagpaplano na mag-plant ng church. O yung iba naman, may mga ongoing problems sa inyong church planting. So open po tayo sa mga tanong ninyo. At para mapag-usapan, baka kailangan nyo ng mga tips or insights na manggagaling sa kamanggagawa ng Panginoon, si Pastor Joel, upang maibagi sa inyo yung wisdom na kanyang natutunan. So, kung meron po kayong tanong, pwedeng dito sa ating reactions, pakiclick nyo lang po yung raise hands. Yeah. Ayan, si Pastor Jim. Pastor Jim? Ano may tanong ako, Pastor. Yung mga churches na naiplant ninyo, binibisita nyo ba? Binabalikan nyo ba? Inikutan ninyo? Yung first 5 years, bumalik-balik ako. Pero hindi maganda kasi may pastor na Kaya hindi na talaga bumabalik. Kahit na, anniversary, mag-speak ako.
yung whole year anniversary, hindi na magkasya sa schedule ko. Kaya, in fairness to them, wala na lang. Hindi na ako tumatanggap ng invitation na mag-speak. At pangalawa, may pastor na. Ang kanilang loyalty doon na sa next pastor. Hindi na sa akin. Eh, Sa mga bali, independent church yung nabubuo, Pastor. Okay. Ang una kong naitayo 1980, ang nag-follow up ay Conservative Baptist. So naging kanila 'yon. Okay. Pero nung lumipat sila ng ibang lugar, wala nang church sa lugar na 'yan. So nag-isa ng panibago, naging Pentecostal church. Kasi ang nag-follow up eh. Ako naman kasi walang problema sa akin. Kung sino yung kapartner ko, iiwan ko sa kanya yung church. Kasi hindi akin yun eh. Yun ay church ni Jesus Christ. Kaya pinagkatiwala ko sa iba. Yun ang reason kung bakit nakapag-plant ng church ng Salvation Army diyan sa Taguig. Project nila, hiniram lang nila ako. Kaya kung sino ang kapartner ko, maging kanila yun. Okay. Okay, Pastor James, salamat sa tanong. Thank you. Thank you, Pastor. Si Pastor Asa ay mayroon pong tanong. Pastor Asa, go ahead. Sige po, magandang gabi po sa lahat. Ang tanong ko po kay Pastor po is, bilang church planter, ano po yung pong pinakamahirap na sitwasyon na iyo po na-encounter? Yun lang po, Pastor Joel. Magandang gabi po. Thank you sa tanong. Di ba magkakaiba ang situation sa Pilipinas? Okay. Nag-start ako sa Bacoor, Cavite. Ano na yun? May community na talaga. So yung community na yan, napadali sa akin kasi bata nga ang inuna ko eh. And then bumalik ako sa squatters area kasi may mga friends ako doon, nakapag-start din ang church. And then yung squatter naman, nilipat sa resettlement. Di ba? Daming resettlement areas. So nagsubok din ako sa resettlement areas, lalo yung sa Cavite, sa Dasmariñas, Cavite, yung area Bagong Bayan, nakapag-put up ko din ng 5. Mga resettlement yan eh. And then, subdivision. Mas marami akong naitayo sa subdivision kasi we stayed in Pasita Complex, Crescente Home Village for many years. Medyo mahirap ang subdivision kasi ang mga tao may pinag-aralan at may pera. Pero hindi totoo na hindi makabuo ng church. Pwede rin. So mag-adjust ka sa situation. So sinubok ko squatters area, resettlement area, and then yung mga tao nandiyan na talaga sila, ang tawag ko ay normal, at saka yung subdivision. Kasi maraming mga projects ang gobyerno at saka private companies na magbuo ng mga subdivision. Marami. Noong nandun ako sa Imus, Cavite, maraming subdivision magkakatabi. Kaya ang ginawa ko, Tuesday dito sa isang subdivision, Wednesday doon sa kabilang subdivision. Parang dalawang churches sa isang linggo. Ang pinag-anuhan ko, puro Bible studies. Lahat yan. Mga Bible studies. Ang Word of God is unchanging. Hindi nagbabago ang Word of God. Pero yung taong makikinig, may kaibahan. Ang level of understanding magkaiba eh. Kaya talagang mag-a-adjust tayo sa pagtuturo sa kanila. Pag sumatotal, walang lugar na mahirap kung ang Diyos ang kasama mo. Walang lugar na imposible magtayo ng church kung ang tingin mo, ang Diyos ang nanguna, pasunod-sunod ka lang. Pero, i-prepare mo talaga yung mga messages mo. Okay. Another example, pag nakatuloy na ako sa bahay, kasi dinadala ako ng mga bata eh. Yung mga batang tinuturuan ko, kinikwento ako sa parents nila. And then sabi ng parents, anak, yung share mo, pagkatapos huwag mo na umuwi, papuntahin dito, magmerienda. Di, natuwa naman ako, kasi yung talagang balak ko, makilala sila. So pumunta ako, nakapagmerienda, may sobre pa, may pamasahe na ako. Pero wala akong sinasabing bigyan ako. Bang natuwa sila sa ginagawa ko. Habang nagkukwentuhan kami, nagtatanong sila kasi nakikinig kay Yeli Soriano, nakikinig sa El Shaddai, marami pinakikinggan. So nalilito na sila.
Kaya sinagot ko, kung nalito sila, nililito ko pa sila. Alam ba, kung ang kausap ko ay iglesia, si Kristo ay Diyos o hindi Diyos, di ba? Sabi ko, kung si Kristo hindi Diyos, bakit nagawa niya ang San Sinoco, the universe? Sabi niya, saan sa Bible? O di bubuksan ko, di ba? Bubuksan ko. For the first time, nakapagbasa ng Bible. Hindi nagtagal na dire-diretso ng Bible study na wala sa iglesia. So doon sa pakikipag-usap lang, simple Bible study, that started with a question, na dire-diretso na siya. Kaya ready talaga tayo sa Word of God. Kasi yung mga tao, iba't iba ang tanong. Matapos ay sabihin natin sa kanila, ito yung sagot. Normally, yung nanay ang nakakausap ko, tinatanong ko kung anong araw ang mister, nandiyan, anong oras. Tapos nag-uusap kami. Pero bago ko makausap ang mister, nagkukwento na yung mga anak, nagkukwento na rin yung misis. Kaya madali na lang. Kasi inumpisahan na nila eh. Kaya napapadali ang gawain. So, walang lugar na imposible. Wala. Kung si Kristo talaga ang tinitingnan natin na nangunguna sa gawain, tayo ay sumusunod lang. Pero mag-a-adjust tayo sa situation. Yung mga taong kausap natin, anong level of understanding nila, doon natin sila katagpuin. For sure, sa subdivision may kaibahan eh. Kasi may mga trabaho yan, may pinag-aralan, may tira, kaya medyo maninimbang tayo sa kanila. Pero sa lahat ng tinuturoan ko, mas madaling turuan yung mga educated people. Kasi ang gusto ng English Bible. Madali sila. Ang tingin ng iba mahirap, sa akin nadadalian ako sa subdivision. Kaya marami akong naitayong churches sa subdivision. Pero sa squatters, meron din. At saka hometown ko sa Surigao, 3 churches ang naitayo doon. Kasi talagang pati mga kamag-anak ko, sinama ko sila sa gawain. Kaya pastor, sabi ni Kristo, with God, all things are possible. Eh. Kaya tingnan din natin na lahat ng lugar, lahat ng taong makahalubilo natin, posible dahil Diyos ang gagawa sa buhay nila. Instrumento lang tayo. Follow-up question, Pastor? Meron? Pastor, may tanong po ako. Okay, sige. Paano nyo dinidecide yung lugar na, dito ako magpa-plant ng church? Meron ba talagang leading na ang Panginoon na dinadala kayo rito? Ayan, very good. Very good. Kasi hindi ako mag-uumpisa ng gawain pag wala talagang go signal ang Diyos. Talagang dinidiscern ko kung ito ba talaga ang tamang lugar na mag-umpisa ng church. Pero most of the time talaga hindi nagkakamali ang Diyos. Kasi still speaking. Nagsasalita pa rin ang Diyos. Direkta sa iyo. Kaya ako naramdaman ko this is the right place. Kaya pag alam ko, ay di sabihin ko na kanina, ito yung lagi ako pabalik-balik dito. Ano pa rin? Diyos pa rin. Audible voice of God. Okay, salamat po Pastor James sa tanong. Si Pastor Loy po ay may tanong. Yan. Okay, sige. Pastor Loy, go ahead. Magandang gabi po sa lahat at magandang gabi po sa ating speaker for tonight, Pastor Joel Indico. Pastor, Yes. ang tanong ko po ay tungkol po sa marginalized people group. Doon po sa mga street dweller, park dweller, na component ng society. At paano po kayo nakapag-penetrate sa pag-minister sa kanila? Okay. Ito yung mga marginalized people, ano? Ito mga unfortunate ang situation nila. Meron namang mga agencies na tinutulungan sila, no? Yung agency ng gobyerno o kaya Christian organization na nagmi-ministry din sa kanila. Ang gawin natin, makipag-partner sa kanila. Example, yung CCP.
ah, yung ano yung CCT, transformation. Meron silang ministry sa mga street dwellers. At meron din silang ministry yung halfway house. Kaya ako, I work with them for some time. Kasi may access sila sa mga tao. Ito yung mga marginalized group. At saka naglunsad sila ng church planting nila eh. Hindi natin pwede ipikit ang ating mata kasi itong mga taong ito, mas malaki pa nagutan natin eh. Marginalized sila eh. Ito yung unfortunate yung situation nila eh. Kaya mahirap kung tayo-tayo dapat makipagtulungan sa ibang mga Christian agencies or government agencies. Tapos, mag-serve tayo as Bible teacher. Later on, buuhin ang church sa lugar na yan. Okay. Thank you so much. Thank you so much po. Thank you, Pastor Loy, sa tanong. May tanong po tayo dito, Pastor Joel, si Pastor Harin Balbuena. Sabi niya, ano ang ideal strategy for church planting ngayong pandemic? Okay, sige, very good. Ako talaga pinag-isipan ko rin eh. Kung ano ang mga dapat gawin. Okay. Walang irreplaceable ang home Bible study. Hindi talaga pwede palitan yan. Although nakakatulong yung online, live streaming, virtual, nakakatulong, pero iba pa rin yung sa loob ng tahanan. Okay. Dalhin ko kayo sa Book of Acts. Kasi nandito yung house to house eh. House to house. Acts chapter 5. 3 beses binanggit yung word house to house. Chapter 5, Book of Acts chapter 5, verse 42. Day after day in the temple courts and from house to house, they never stop teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Messiah. So ito good news. Kasi house to house eh. Pagdating sa chapter 8, bad news naman. Ang persecution, house to house din. Atin nyo, Acts chapter 8. Chapter 8. Verses 2 and 3. Godly men buried Stephen and mourned deeply for him. But Saul began to destroy the church. So bad news yan. Going from house to house, he dragged off both men and women and put them in prison. So dalawa, no? Two opposing forces eh. Ang good news, ang word of God, may ituro house to house. Pero ang persecution, initiated by Satan, house to house din. Okay. So, ay yung third appearance sa Acts chapter 20. Acts chapter 20. Verse 20. Acts chapter 20, verse 20. You know that I have not hesitated to preach anything that would be helpful to you, but have taught you publicly and from house to house. I have declared to both Jews and Greeks that they must turn to God in repentance and have faith in our Lord Jesus Christ. House to house pa rin. Okay. Applicable ba sa ating panahon ngayon? Yes. Ang bawal kasi yung nasa labas o kaya yung large gathering. Yun ang pinagbawal. Pero kung sa bahay lang, allowed naman yon. Pero checkin nyo lang na ang head of the house ay kakilala mo. Siguro mula sa bahay nyo, 10 houses after, yun ang contact mo. Pwede ba mag-Bible study? Pwede rin. Kasi magkakilala kayo eh. O mga relatives. O katrabaho, ano. So, ikaw at saka yung pamilya. Kung magsama ka man ng kasamahan mo, isa lang. So, dalawa lang kayo. Hindi pwede yung marami. Dati kasi marami eh. At saka yung whole family. And then target the father of the house. Kung nandyan lang yung tatay, unahin talaga yung tatay. Kasi pag nakuha mo yung tatay, more or less kuha mo na yung buong family. Binabanggit ko yung bata kasi mga bata nasa labas. Madali silang turuan. Ngayon, medyo mahirap kasi
sisitahin tayo ng barangay. Kaya sa panahon ng pandemic, hindi pwede palitan ang home Bible study. Isang pamilya lang, basta pumayag sila, tapos magturo ka sa kanila. At ang iturong lessons, yung akma sa kanila. So, prepare ng mga Bible lessons para sa kanila. Other than that, medyo mahirap ng ibang gagawin kasi baka mahuli ka, makulong pa, no? Madyaryo. So, ang house-to-house or home Bible study, walang kapalit niyan. Still very effective sa pandemic time. Okay, salamat Pastor. Yan po ay tanong ni Pastor Harry. Meron po nag-follow up dyan. Sabi niya, Pastor, house-to-house persecution, parang mga Taliban sa Afghanistan. They go house-to-house. Oh, tama. Kaya merong bad news, may good news din, ano, di ba? May good news, may bad news. Ang isang magandang balita din ng Pastor ay kasama natin si Pastor Ben Canela ng Opara. At si Pastor Ben po ay sila nag-initiate ng simbahay. Tama ba, Pastor? Pastor Ben, simbahay. Bible study sa bawat bahay sa pamumuno ng mga tatay. Yan, tama. Oo, tama. Opo. At yung mga Bombay, bahay-bahay din po yung mga Bombay, kaya ma-asenso sa negosyo. Ano, nagbabahay-bahay din ang mga Bombay. Okay, so another question. Si Pastor Ben po may tanong. Pastor Ben, go ahead. Okay, sige Pastor Ben, please. Paki-unmute po, Pastor Ben. Grab ko lang ang opportunity na ito dahil nga doon sa ating programa sa Office of Presidential Advisor Religious Affairs na binababa sa bawat city, bawat barangay, na ang programa po natin ay yung Moral Transformation Program 2020 na may 3 bahagi. Unang-una, bawat tahanan, sambahan, kontra droga, ang gabay sa bayan, gabay sa barangay, saka gabay sa bagong buhay. So yun po tamang-tama sinishare ni Sir na sa bawat tahanan ay minamandate natin ang mga barangay na payagan ang mga gabay natin, mga pastor na train ng Opara na magbahay-bahay para ang mga tahanan ay maturuan ng pamantayan ng ating Panginoon. Kasi we believe na ang problema ng corruption, problema ng addiction, problema ng rebellion ay sa tahanan nagsisimula, hindi sa kapaligiran niyan. Sa tahanan nagsisimula. So i-grab ko lang opportunity ito na ako po ay kukuha sa bawat barangay ng isang pastor na tanggap ng barangay chairman doon sa kanyang barangay. I will send it na gabay. Kasi hinihingan ko po ang City Hall natin ngayon ng mga gabay wala pa raw. Sabi ko meron akong ilalagay. Kaya pumesto na kayo sa bawat barangay ninyo kung kayo tanggap ng kapitan at kayo ang gagawin ng Office of Presidential Advisor na gabay diyan sa barangay na yan. Maganda yan, Pastor. Ano? Ayon ako dyan. Ang mga pastor, meron pong authority na magbahay-bahay. Yeah. Dahil may galing sa Malacanang, pag nagbahay-bahay siya, may authority siya na mag-Bible study sa bahay because of that presidential decree. Tama po ba, Pastor? Kayo ang partner ni Chairman sa Anti-Drug Abuse Council sa kontra droga, kontra corrupt. Kayo ang partner niya. So, di-discuss ko po ito sa Sabado sa ating... Pastor Ben, Yes, sir. kausap ko si Cap Evelyn Arago kanina at binabanggit ko yung ministry sa Barabarangay. Sabi ko, bubuin natin yung programa, then tulungan niya tayo. Willing siyang tumulong. Barangay Affairs Office si Cap Evelyn. Siyang head. Kakandidato yun eh, kaya willing tumulong. Hindi ka kandidato yun. Yeah. Opportunity. Sige. Ikaw na yung gabay ng Anti-Drug Abuse Council na city.
Ay, ang bihira na. Kasi tuloy ako. Sige. Opo, okay. So salamat Pastor Ben for informing us about that opportunity. So we will continue to wait for that final ito, ang hanapin natin sa barangay. Ang Bible study natin dito ay kasama yung pag-iwas sa droga, pag-iwas sa corruption, at pag-iwas sa rebellion. Mandated ng batas yan. Opo, maganda yan. Parang ganyan din po nangyari kay Pastor Joel Indico, ang Child Evangelism Fellowship, minandate ng Department of Education, kaya nakapasok ang Child Evangelism Fellowship sa bawat eskwelahan. At kung merong ganyan na mandate na bahay-bahay, meron tayong authority na pumasok, kada barangay, ay para pong CEF yan na may authority pagpasok. Praise the Lord for that. Yeah. You are working with the barangay chairman naman. Papayagan naman kayo ng barangay chairman. Opo, yeah. Praise God. Oo. So, wala nang awat para mag-plant ng maraming churches sa Taguig. Yes, ang Taguig po, Pastor Joel, ay more or less mga 300 churches eh. Marami yan. 300 churches. Ang population siguro mga 40,000 na ngayon. Averaging mga ano lang yan. So, mga 50 to 70 per church. So, ang population po ng Taguig ay lalapit na sa 1 million. So, kung pupuntahan po natin yung advocacy ng church planting movement worldwide, ang isang church po ay may capacity mag-reach out sa 1,000 population. Kaya sa Taguig po, kung merong 1 million na ang population, kailangan natin ng 1,000 churches na ma-plant within Taguig para ma-reach out ng bawat church yung 1,000 na population na kanilang assignment. So, yan po ang global plan sa mga discipleship at church planting movements. Yan po ang base ng research na ang isang church may capacity to reach out 1,000 population. Kaya po sa Taguig, we need to plant more churches, different churches, different cultures. May Bisaya, may Ilocano, may Tagalog, may English, may pang-foreigner. So hindi po kayang gampanan ng isang victory na ma-reach out ang buong Taguig. We need different kinds of churches, varieties of churches. Dahil iba-iba po ang tao dito. Kaya, Pastor Joel, meron pa ba kayong mababanggit doon sa yung advocacy ni Pastor Ben Canela galing sa Malacanang, sa Opara? Ako talaga 100% ayon diyan. Kasi ang ating ultimate purpose hindi lang yung spiritual salvation. Dapat ay transformation talaga ng tao at saka ng community. Yes, sir. Kaya ma-address talaga yung suliranin ng lipunan, katulad ng droga, di ba? At saka yung paglalasing-lasing. Kaya tawag ko sa barangay tagay. Kaya pag nag-start ako ng Bible study, paalam ako kay barangay chairman, isama ko na rin siya sa Bible study. Kahit siya ay barangay tagay. Pero alam niyo, pag nag-work ang Holy Spirit sa kanyang buhay through the Word of God, lagi kang sasamahan. Pero pag uminom yan, patago. Dati pag uminom, sa harapan. Sa sunod, hindi na eh. Marami akong naranasan ganyan. Hindi ko iniwasan yung barangay chairman. Nagpaalam ako sa kanya, sinama ko pa siya. Then through the Bible study, tinamaan siya. Eh dahil educated naman, sinanay ko na rin. Sumama siya sa akin, sa mga gawain, o di sa sunod, hindi lang barangay chairman. Ano pa siya? Bible study leader. Okay. Yung sa CEF, meron akong isang driver. Yung pag malayo ang biyahe, siya talaga ang nagda-drive sa akin. Punta kami ng Apari, Sursugon. Kasi may turo ako 3 araw. Kasama siya. So, all the time, nakikinig talaga siya. Alam niyo, after 2 years, nag-resign, nagpastor. Nagpastor ngayon sa Legazpi City. Ang kanyang education, doon lang sa mga tinuturo ko. Kung saan ako nagtuturo, nakikinig siya. Pag kami nang nagtatanong siya. So 2 years after, nagpastor na sa Legazpi City. So maraming ganyan
maraming mga ganyan na naging manggagawa ng Diyos kasi unknowingly, you coach them, you train them, you mentor them. Ang contact lang namin is sa cellphone, tawag, tanong, tapos bigay ng mga payo. In fact, I'm going to Europe on the invitation. Yung mga taong naging estudyante ko sa Pilipinas, na-train ko, pagpunta sa Europe, naging pastor sila doon eh. And then they ask my assistance. Kaya sabi ko, sige, 2023 I'll be there. Pero hindi ako ang pastor. Mag-assist na ako sa inyo para umunlad yung church. Filipino congregations. Ang pastor ay Filipino, ang congregation ay Filipino. Kalat yan sa buong Europe. So I'll be in Spain for 1 year, then lipat sa London for another year, tapos lipat sa... Kasi Filipinos talaga ang tinatarget ko. Existing na sila. Ano lang, i-organize properly. And then, magparami na rin sila. Daming Filipinos sa mga lugar na yan. Okay. So, mga kapatid, ulitin ko, ang church planting ay gawain ng Diyos. Ang church ay sa Diyos. Tayo ay co-builder, co-worker, co-planter, co-minister. Lahat yan, all glory and adoration and praises belongs to Him. Kasi kanyang gawain yan. Ginawa kong patakaran na once na umalis na ako sa church, talagang hindi na ako magbabalik. Kasi meron na silang bagong pastor. Pastor, ikaw ba naglalagay ng mag-aalaga? Sinimulan mo? Noong una, pag ang kapartner ko ay isang denomination, silang naglalagay ng pastor. Okay. Pero ang pinakamaraming na buong church ay meron na akong kasama. Meron na akong kasama. At saka ang iba rin, nagsasabi sa akin na, pwede bang isama mo ako sa iyong gawain? O tamang-tama, din ako mahirapan ng kapalit. Kaya double session ako. Once a week, magmi-meet kami for 2 hours, Bible study kami, mga lessons, lahat gagawin. Pagkatapos, pag lumabas, magkasama kami. Madali lang, 3 months, matututo na yan. Mahusay na yan magturo ng Word of God. Kaya ginawa ko, sinulat ko. Lahat ng mga lessons na tinuro ko, sinulat ko. Kaya lumabas, isang aklat siya. So yun, Okay. magkakaibang sitwasyon. Pastor Joel, may tanong. Okay na, Pastor Ben, ano? Pastor Joel, may tanong po dito. Okay, sige. Umpisa, si Pastor Loy yata may tanong pa. Pastor Loy, paki-unmute po kung may tanong pa kayo. So far po, yun lang po muna yung yung aking tanong kanina. Opo, kasi nakataas yung kamay nyo eh. Sorry. Opo, ayan, okay. Sige po, Kasi Pastor Luis, ang lugar siya. Kasi ang background niya ay Pastor Loy, galing Saudi po yan. Ha? Galing Saudi at Sa Manila, no? Ang area niya. Manila, oo. Dito po ako, pastor, sa Quezon City. Quezon City. Opo. Anong barangay yan, Pastor? Dito po ako sa Bagbag. Barangay Bagbag. Oo, Nabaliches. Opo. Nabaliches. Laki ng Quezon City. More than 3 million ang population niyo eh. Opo. Dapat nga hatiin na yun, no? Quezon City. Yes po. Okay, may tanong pa po dito, Pastor Joel. Sabi dito, Pastor, what is the greatest lesson you have learned po sa church planting? Tanong ni Pastor Chris. Diba? Maraming lessons. Opo. Lahat great lessons talaga. Lahat matutunan mo. Una, pag nasa labas ka, medyo mapanganib eh. Kasi pinasok mo yung teritoryo ni Satanas eh. Well, hindi ka pa dumating sa lugar, controlled na si Satan yun. Yung lugar, di ba, yung sugalan, inuman, prostitution, controlled na niya. Pumasok ka sa lugar na yan, medyo delikado talaga buhay mo. Buti mo nakaranas ako, tutukan ako ng baril, tapos yung kutsilyo, pagkatapos ay duraan, marami na daanan ko lahat yan.
there was a point in my life na ayaw ko na, nakakahiya eh. Pero timely ang gawa ng Diyos, na-rebuke niya ako eh. Sabi, buti ka nga eh, naduraan ka lang eh. Tutukan ka. Ako pinako sa krus. Amen. Kasi sabi ko, hindi na ako susuko. Kasi yung mga ganyang karanasan, makita mo talaga, God is Almighty. He is powerful. He can protect you. Pag hindi pa tapos ang buhay mo sa mundong ito, hindi ka talaga mamamatay. Dahil iingatan ka ng Diyos. At maganda rin, no, kung abutin ka sa lugar na yan, hindi makasama ka sa Hall of Martyrs. Nawawala din yung ano, yung takot pag nasa field ka na. Saka natutunan ko na pag ang Kristiyano ay hindi pa mamamatay, yung living grace of God will be working on you. Pag panahon na malapit ka ng mamatay, dying grace of God naman ang mag-work sa iyo. Hindi ka matakot mamatay. Bakit? The dying grace of God is working in your life. Pero gusto nating mabuhay kaya living grace of God. And then, pangalawa yung hiya. Kasi marami sa ating mga nahihiya, no? Nahiya kumatok, nahiya kausapin yung mga tao. Kaya yung barangay chairman o mayor, yung persons in authority dapat ay magpaalam tayo sa kanila kasi teritoryo nila yon. Sa Santa Rosa uli, yung subdivision, yung malaking subdivision dyan, tinanong ako ng gwardiya, anong gagawin mo dyan sa loob? Sabi ko, may hinahanap akong tao, hindi ko alam, pwede ba samahan mo ako? Sinamahan niya ako doon. Habang naglalakad kami, nagkwentuhan na eh. Sabi niya sa akin, maganda pala yung ginagawa mo, ano? Sana magandyan din ako. Very good. Pero mga subdivision, yung mga bahay sa subdivision na hindi pa tapos, hindi ko kilala yung mga may-ari. Kaya pinag-pray ko na isa-isa eh. Pasok ako sa loob ng bahay na wala pang bintana, wala pang pintuan, nag-pray na ako. Tapos lipat na naman sa kabila. Kung sino ang magmay-ari dito, ngayon pa lang kiniklaim ko na for the Lord. Kita ako ng gwardiya, sabi ng gwardiya, ibang klaseng magnanakaw ito, maayos naman ang damit eh. At saka nakatayo lang. Binantayan niya ako. Pagkatapos nino, nag-pray ako. Pinag-pray ko yung may-ari dito na pagdating nila, i-Bible study ko sila para makilala sa tunay na Diyos. Very good naman yung hangarin mo dito. Kaya pag dumating ako sa subdivision, ginagawa na nila, nandiyan na si pastor. Kasi nagpaalam ako. Kasi kaya nagwi-witness ako agad sa kanila eh. Para malaman na kung ano ang layunan ko. And then, yun namang mga provisions, ang maraming nakapagbibigay sa mga El Shaddai. Kasi yung Roman Catholic sila, El Shaddai, yung nanay dumadalo pagkasabado, kaya yung mga anak sa akin pinapadalo. And then, pinapadaan ako sa bahay nila, merienda, binibigyan pa ako ng sobre. Talagang, ang provision ng Diyos ay more than enough sa ating pangailangan. Kaya hindi nangulugan na hindi natin mag-cheese planting kasi walang support. Walang nag-sponsor. No, ang ating sponsor ay ang Diyos. God is our employer. And then early in my pastoral ministry sa squatters area, excited ako doon kasi ang daming Bible studies. Sunod-sunod, paglipat ko sa bahay, isang bahay na naman hanggang 12 midnight. Pero ang problema, pag uwi ko sa tirahan ko, wala na yung pagkain ko. Kinain na ng iba. So gutom na naman ako. Tapos yung, kasi doon ko nakita talaga yung sa squatters, yung riot, nasa gitna ako. 12 midnight, pag alis ko sa isang bahay for Bible study, nag-riot na nasa gitna ako. Kita ko yung kanilang mga pana eh. Hindi naman ako tumakbo. Nag-pray na lang ako. Tinignan ako kasi hinatid ako ng mga tinuruan ko. Sabi, ay si pastor, baka tamaan ng pana. Nakatayo lang ako. Kasi ang tingin ko parang panain talaga ako, dalawang grupo eh. Hindi naman ako tumakbo. Pero hinabaan ko yung prayer ko. Para matagal. Pagdilat ko sana yung mga alam nyo, yung mga tinuruan ko, bilib na bilib sa akin. Na hindi daw ako takot, pero actually takot din. Kaya nag-pray na, into your hands, I commend my spirit. Yung mga tinuruan ko, madali talaga silang naakay. Lumago sa panampalataya. Kasi
mayroong demonstration of how to live for the Lord. Kaya doon sa squatters area, may nabuo akong salita na sa akin ang gawain, sa Diyos ang pagkain. Pangalawa, sa akin ang trabaho, sa Diyos ang sweldo. Ang sweldo ko galing sa Diyos. Pero dapat magtrabaho ako. So sa akin ang trabaho, sa Diyos ang sweldo. Sa akin ang gawain, sa Diyos ang pagkain. Kaya exciting, marami ako natutunan sa church planting ministry kasi iba't ibang lugar, iba't ibang karanasan, at iba't ibang tao. Ang isang katangian ng church planter, masawain. Pag laging pabalik-balik sa isang bayan, nagsasawa ako, pareho na naman, sila na naman. Gusto ko bago na naman, bago na naman. Ganun yung church planter talaga, madaling magsawa. Kaya ako isang taon lang, umabot ng isang taon, ayaw ko na, dapat buuhin na talaga yan in 1 year time. Hindi yung isang project ko ngayon, meron akong sinulat, sa Tagalog ito yung lesson ng kaligtasan. So meron akong 10 lessons on salvation, kaligtasan. Pangalawa, yung kabanalan. Hindi pwede yung puro kaligtasan lang, yung kabanalan, yung pagbabago ng buhay. Maraming ano rin sa Bible tungkol sa kabanalan. Pangatlo is kaunlaran. Kaunlaran. Yung huling church na tinayo ko doon sa Quezon Province, dami kong natuklasan doon Una, yung mga tao doon, ang marami hindi kasal. At 16 years old, may asawa na. Kaya iniisa-isa ko, so naawa ko sa kanila Kaya ang ginawa ko yung mga, halimbawa, pag ang anak ay 11th grade na or 12th grade, pinagsabihan ko ng mga parents, kumusta mag-aral pa ba sa kolehiyo? Dapat papag-aralan natin yan. Kaya sabi ko, yung akong tinatanggap na support, ibibigay ko sa kanila. So marami ako mga pinag-aaral. Kasi pag hindi sila mag-aral, mag-aasawa yan. Doon pa na hindi uso ang kasalan. Mag-usap lang yung parents, diretso na. Yung tutol ako doon. Saka bawal, labag sa batas yun. Then ano ang kinabukasan ng mga kabataan? So naging vocal ako doon. May mga nagagalit sa akin, pero marami ring natuwa sa akin. Tinulungan ko yung mga pamilya na yan kasi inisip ko yung buhay ng mga kabataan, kinabukasan nila. Panampalataya sa Diyos, mga pag-aaral. Pag-aaral. Kaya papadala ako ng financial assistance sa kanila. At mayroon pang isang pastor doon na naglalakad malayo, binilhan ko lang ng motorsiklo at tricycle para at least mapabuti. Hindi nyo pastor yun sa Quezon sa Quezon. Po yata yung pastor na yun sa Quezon. Ayan. Naawa ako, naglalakad 3 kilometers Pastor, may tanong pa po dito. Ano po personally ang bahagi ng signs and wonders sa inyong church planting efforts? Yan, very good. Very good. Ang Baptist kasi, ang marami hindi naniniwala, pero ako naniniwala. Bakit? Maraming encounters Maraming encounters sa labas. Unang-una, bago ka dumating sa lugar, teritoryo na yung Satanas. Nag-ooperate yung mga demons dyan. Kung hindi ka mag-apply ng warfare, deliverance, signs and wonders, talo ka. In fact, yung Book of Acts, series of lessons on warfare. Gira talaga. Para bang i-reclaim mo yung land. Yung land, i-reclaim mo rin yung mga tao. Kaya talaga yung pag-pray sila ng husto Through the Bible study, meron akong isang Bible study, dinalaw, inalo ko ng Bible study, ayaw. So dadalaw ko may sakit, pinag-pray ko. Nung gumaling, sabi niya, galing payagan ko na si pastor ng Bible study. Kasi gumawa ang Diyos sa kanya, nagka-Bible study na kami. So, pag hindi ka naman ng sense and wonders, loging-logi ka. You better believe it. You read the Book of Acts, makita mo, daming encounter. Pagkatapos nag-grow yung church. Yeah, yung aming karanasan po ni Pastor Joel since 1993, when we moved from different provinces, nagtuturo din kami ng spiritual warfare.
So yung mga church planter, kailangan ding i-warfare yung mga deliverance. So napakarami po namin experience niyan. Mga actual warfare talaga. Anyway, another tanong, Pastor. May mga encounter din po ba kayong mga failures sa church planting? Okay. Yung failure siguro, doon na sa pangalawa, yung next generation na worker. Kasi siguro hindi siya talaga agresibo ng husto, kaya nanghihina ang church. Pero wala na akong kinalaman doon. So during my time, habang nandun ako, talagang umuunlad yung church. Lahat ng lugar na, kasi pag nag-reveal ang Diyos sa iyo, malinaw, ano? Tuwang-tuwa ako kasi narinig ko yung voice niya, tsaka may kapanatagan ako sa lugar. Pag nag-start na ako, alam ko na talaga na ito na yung tamang lugar. Tapos, magbahay-bahay na ako. Una, yung mga persons in authority sa lugar, kinakausap ko na, ano ang purpose ko, para ma-identify nila. Tapos, diretso na. Kaya with that, talagang naniniwala ako, pag si Kristo ang builder, at siya ang minister, may tagumpay. Ang problema lang talaga yung kasunod, yung next generation. Pag wala ka na, paano sila? Ako naman, hindi ako nakukonsensya bakit hindi ko na panahon yun. Katulad yung dyan sa Signal Village, yung Salvation Army, may kapartner ako dyan eh. Nung umalis na ako, nanatili pa rin siya. Kaya tuloy-tuloy yung gawain dyan. Hindi ako umaalis pag walang kapalit. Okay. So, thank you, Pastor. May tanong po dito ay, Pastor, meron ba kayong pamilya? Yan. Meron ba kayong inaalagaan na church? Akala Okay. siguro binata kayo, Pastor, no? Kahit kasi nag-settle down ako 1980 In 1980 rin ako nag-church planting. Ang ginawa ko noon, katulad sa San Mateo Rizal, may nag-church planting ako dyan. Laguna kami nakatira. Pag pupunta ako ng San Mateo, Tuesday hanggang Wednesday na ako. So Wednesday night, balik na ako sa amin. So balik uli ako ng Friday hanggang Sunday na. So mas maraming pa ako sa labas. Pero ang maganda naman, pinagpapala kami ng Diyos ng husto. Merong isang mayaman, binigyan kami ng condominium unit dito sa Ortigas. Malaki, 100 square meters. It's worth 10 million. Tapos last year, nabigyan ako ng brand new car. May car na ako, nabigyan ako ng brand new car. Mga surprises talaga ng Diyos. And then, mga anak ko nakapag-aral ng husto. Saka maganda yung kalagayan. Parang tingin single, ano? Kasi sulo-sulo sa gawain, hindi. May pamilya ako at saka mahalaga sa akin yung pamilya. Ilagay sila sa tamang kalalagyan. At yun naman ang ginawa ng Diyos. Hindi tayo logi. Dapat lalo pag-involve tayo sa Ministry of Church Planting. Kasi ito yung, ang tingin ko, no? The building of God's church is the only business that God is doing today. The only business that God is doing today is the building of His church. The rest are peripheral. Diba, yung ministry sa mga bata, peripheral lang yun. Yung church talaga ang kanyang main business. Kaya tayong involved sa church planting, huwag tayong manghinawa sa gawain. At saka i-bless tayo ng Diyos. Pero hingin niya na rin sa Diyos. Ako hihingi ko lahat eh. Naglilingkod na rin ako. Humingi na ako ng malaki. At maganda naman ang ginawa ng Diyos na malaki. At saka may dumating sa amin ng mga Americans dito sa Laguna kami. Na-assign sa akin for 2 months. Sabi ko, ako church planter na, kaya araw-araw tayo sa labas. Kaya sinama ko, 2 American, sabi ko, bawat isa, 3 Bible studies, araw-araw. Dami niyan. After 2 months, nag-baptism kami. Dami rin binaptize, 50. Isang congregation na after 2 months. Nung umuwi sa Amerika, nagbigay ng report. Tinanong ako, yung pastor doon, kasi binabida doon, pinapunta ko ng Amerika, inadapt ako sa US, kaya may connection ako sa US. If not for the Ministry of Church Planting, hindi ako mai-adapt ng Southern Baptist Church doon sa Alabama. Talagang hindi ka papabayaan ng Diyos. I-bless ka pa ng Diyos ng gusto. Kaya ako, na-experience ko na yung rewards ng Diyos ngayon pa lang.
Sobra-sobra ang mga ginawa ng Diyos. Kaya mga kapatid, huwag i-intensify natin yung ministry of church planting. Kasi ito yung the only business that God is doing today is the building of His church. Pero tayo ay co-builder lang, tsaka co-minister. It's His church. Anyway. Pastor, may nagtatanong sa training. Nagtitraining ba daw kayo ng church planting? Yes. Kami ni Pastor Dan, Pastor Dave noon, nauna lang ako kay Pastor Dan kasi ako 1990 to the year 2000. Doon ako sumama. Then pumasok si Pastor Dan, then 7 years kami nagkasama. Hanggang sa umalis na ako kasi naka 10 years na eh. Ngayon sa church planting seminars, ang tinuturo ko talaga yung sa mga Bible lessons, yung evangelistic Bible lessons, at saka yung gross Bible lessons. So nag-prepare ako ng mga lessons para dyan. At ito talaga tested sa field. Sa ikatlong Bible study, tatanggap talaga yung pamilyang Bible study. Sigurado talaga sila eh. Dahil doon sa mga lessons na i-prepare. Ay yung kasama ko, madali din siya matuto kasi meron nang nakaprepare na mga Bible lessons para dyan. Sa Pastor, paano po kami makakakuha ng mga lessons nyo? Pwede pa kami makahingi? Pwede rin. Yan, gawin natin, kung meron tayong, Bible lessons, i-discuss ko muna, pero bibigyan na kayo. Pastor Dan, sa iyo ko ipadala through email. Sige po, Pastor. Kasi yung mga pastor sa Masbate, yung leader doon, si Pastor dito, sa kanya ko lang pinapadala. And then siya na ang ng mga lessons. So, yung lessons na yan, yung mga evangelistic lessons, nurture Bible lessons, malinaw siya eh. Ang sistema is inductive. Inductive system of Bible study. Pero malinaw siya. Pag evangelistic, talaga siya? Evangelistic. Maraming evangelistic Bible lessons eh. So na-prepare ko na yan, mga lessons na yan. Siguro pag mayroon tayong another meeting, may present ko mga 2 or 3 lessons. I-balance na lang yung nurture at saka yung evangelistic Bible lessons. Very important kasi ang Bible sa ministry of church planting. Dapat ang taong naturuan talaga ng Word of God. Kasi through that, yung iglesia nadadala eh. Tapos yung Jehovah's Witness, Seventh-day Adventist, nadadala sila eh. Kasi may kaibahan sa turo. At lalo na yung El Shaddai, sa Roman Catholic, mas madaling madala ang Roman Catholic. So, Pastor, ikaw nang Pastor Dan. Sige po, sa mga participants po, kung hindi nyo pa ako FB friend, paki-add nyo lang po Co-op a Mission, yung aking Facebook page, yung FB, yung may picture ng aking wife at saka ako. Kasi meron ding Co-op a Mission na page siya, hindi yon. Co-op a Mission na may picture ko at saka ng wife ko. So add nyo lang po ako doon, Co-op a Mission. At through that, ipapadala ko sa inyo sa messenger yung mga Bible lessons na sinasabi ni Pastor Joel. At kung interesado pa rin po kayo, pwede pa rin nating i-request si Pastor Joel, yung sinasabi niya yung mga Bible studies na nagawa niya, pwedeng i-share sa atin, mga ilang lessons para makita natin paano niya ginagawa yung Bible study lessons na yon. Kung okay sa inyo, pwede nating i-move next Thursday ulit o the following Thursday ulit. Depende po sa schedule ni Pastor Joel. Sige. Kung naka-schedule na kayo, susunod ako na sa schedule. So mag-present ako ng 2 or 3 lessons para makarami tayo. Oo. Sa Thursday pass, pwede kayo? Next Thursday? Okay. Thursday. Yan. Okay. Good. Oo. So, kung okay ang schedule nyo, ay so next Thursday po, bakante pa rin si Pastor Joel. At praise God, salamat Pastor Joel sa pag-iyong minister sa mga pastor na kasama natin. At may mga tanong pa dito, so may time pa tayo Pastor. Okay lang sa inyo Pastor Joel? Okay lang, nandito lang sa bahay.
Yung tanong, teka po, may nasa taas na eh, sandali. Ano pong ma-advise nyo sa bago pa lang magpa-plant ng church? O bago pa lang na church planter? Tapos may tanong pa rin, Pastor, lahat ba ay tinawag na church planter o may tinawag lang po? Lahat ba ay church planter o may tinawag lang talaga church planter? Okay, medyo nagtanong ano. Okay. Ako noon, hindi ko naman alam na church planter ako eh. Parang naging curious lang ako sa sinabi ni Dr. McGabran. In your country, it is possible to organize church in 1 year time. And when the church is 1 year old, that is all enough to do their church. So doon lang ako na-arouse yung interest ko. So I did that through experimentation. So nag-experiment. Then later on, nalaman ko na may gift pala ako sa church planting. Pero it started with doing it. Habang ginagawa, hindi ko alam na meron. Pero nung nag-produce na ng mga churches, saka ko nalaman. At saka napapadali na yung gawain. Ang advice ko sa baguhan, kasi mahirap yung gawain ng church planting, sumama ka sa isang veteran church planter. Pag mayroong isang pastor who is doing church planting, sumama ka. Hindi naman lahat ng araw, mag-ano lang ng ibang araw na makasama ka. Habang nagkasama kayo, mag-uusap kayo, tapos mag-observe ka kung ano ang mga ginagawa. Para malilisin yung problema mo, yung encountering problems in the mission field, malilisin yan pag may kasama kang veterano sa field. 1 year, makuha mo na yan. 1 year. Kung ako kasama mo, bibigyan kita ng maraming trabaho. Una ako muna magtrabaho, pagkatapos ibibigay sa iba, habang nandyan ako. Tapos magdi-demonstrate, di ba, yung prayer or blessing. Doon sa mga tindahan na aking binibilhan, binibless ko sila eh. Kaya nagtataka yung may-ari, ba't binibless ko sila? God bless you. Ako lang daw ang customer na God bless you eh. Kasi sabi ko, ayaw nyo ba? Yung bikiri nyo ay maging 3 na. Ang ibig sabihin, progress. Di ba? Kaya sa sunod, nalilibre na ako kasi binibless talaga sila ng Diyos eh. Para mag-release ka ng blessings. Kaya kung baguhan ka, makikita mo doon sa veteran church planters. And then yung pakikipag-usap, i-observe mo yung veteran church planter, paano siya makipag-usap. Kasi madali niya makonvince ang tao eh. So, okay, yun. Pastor. Thank you for that. Pastor, nabanggit mo kanina, alas 12 ng gabi, may Bible study ka. May madaling araw ka rin bang Bible study? Meron kasi sa squatters area, yung mga tao doon, hindi pari-pariho ang uwi eh. Eh doon sa Pier 2, di ba, mga bangka doon, mga barko. Eh, ang iba dumarating diyan mga 11 in the evening, yung mga fishing boats. Uwi sa bahay, kakain, hindi naman matutulog agad yan eh. Makipag-usap ka. Kasi kape eh, magkakape. O, di doon sa kape na yan, nag-Bible study na rin kami, 12 midnight. Kasi ang the reason na sinabi ni Cristo sa mga alagad, come, follow me and I will make you fishers of men. Alam mo yung fishers of men? Nakita ko, yung fisherman talaga, ang fisherman, pupunta sa laot, maghanap ng isdang buhay. Pag dinala sa lupa, namatay. Hinuli na buhay, pagdating sa lupa, patay. Tayo naman, fishers of men, naghanap tayo ng patay. Patay sa espiritu. Dinala kay Kristo at nabuhay sila. Kaya yun ang nakita ko sa sinabi ni Kristo, come, follow me, and I will make you fishers of men. Kaya, pag naghahanap ka ng tao for Bible study at their convenient time, hindi convenient mo. Kaya pag sinabi ng 12 midnight, 12 midnight. Kasi naghanap nga tayo ng tao. Kaya yung mga karanasan na yan, hanggang ngayon, maalaala ko yan eh. Kasi ginawa talaga. At saka ako gustong-gusto ko gawin. Masaya ako pag may naligtas, may nabago ang buhay, nasa church na, ginagamit ng Diyos. Pag alis ko, wala nang balikan, tapos na yung trabaho. Doon ako masaya. Come, follow me, and I will make you fishers of men. Okay, Paso. So,
Yan, talaga kahit gabi o madaling araw, pwede pa rin mag-Bible study. So, At their convenient time. oo. Pastor, share to us yung inyong experience sa baptism. Kailan kayo nagtuturo ng bautismo? Ako, okay. Kasi naka-program talaga, no? Pag ang bahay ay ready na for Bible study, mga 3 months lang. 3 months lang. Kaya doon ko na isulat yung Book of Ephesians. Doon sa Book of Ephesians, chapter 2, nandoon yung salvation. Malinaw yung salvation doon. Chapter 2, verses 1 to 10. Pero yung maraming pastor, 8 and 9 lang, 8, 9, 10 eh. Dapat mag-start ka sa 1. Sa 8 kasi for by grace are you saved through faith. So, tinuro ko yan. Ang ginawa ko, tinuro ko na yung buong Ephesians. Ang buong Ephesians, kuha ng 3 months. Kasi 6 chapters lang yan. Hatiin mo sa dalawa, 12 chapters. 12 lessons. So that's good for 3 months yun. Ngayon, pag matapos yan, saka ituro talaga yung baptism. Dahil yung 3 months na yan, ang Book of Ephesians, yung chapters 1 to 3, doctrinal yun, doctrines. Pagdating sa 4, 5, and 6, practical. Practical side or the Christian life. Pag matapos lahat yan, makita mo na yung totoong kaligtasan at nagbabago ang buhay. Pastor, medyo na wala kang audio, Pastor Joel. Nawala ka ng audio. Pastor Jim, nawala ng audio si Pastor Joel. Hindi ko alam, Pastor eh. Okay naman yung ano niya. Yung signal din siguro. May problem yung signal mo, Pastor Joel? Yeah. So anyway po, sa this coming Thursday next week, if you are available, so bibigay ni Pastor Joel yung mga Bible study lessons, tapos ituturo niya po sa atin yung paano niya ituro yung mga lessons na yon. Actually po si Pastor Joel, marami ng lessons na nagawa at mga books yun, pero hindi ko alam kung available pa. Pero may mga Bible study materials siyang ibibigay sa atin. So kukunin ko at I'm going to distribute it to you, yung mga lessons na yon, makatulong din sa Bible studies niyo. At si Pastor Joel po, nagsimula yan na nahihiga sa semento sa Tondo habang nagpa-plant ng church. Doon siya natutulog. Pero ngayon po ay yung grace ng Lord, siya po ay nagka-travel sa buong mundo ngayon. At nagtuturo din ng church planting, nagtuturo ng doctrine, ng end time, etc. So, at si Pastor Joel po ay gifted din mag-manage ng isang organization. Siya po ay yung binabanggit ko kanina na siya po ay naging head ng Child Evangelism Fellowship. At from 300,000 na bata, nung siya po ay umupo sa Child Evangelism Fellowship, ay umabot ng 2.7 million na bata ang na-reach out. Yan ay in connection with the Department of Education kasi humingi sila ng permit sa DepEd para i-reach out ang mga bata sa buong Pilipinas Elementary School. Kaya po ang CEF ay napakarami ng volunteers niyan all over the Philippines. At nare-reach out ang bata. Kaya tamang-tama po yung advocacy nila Pastor Ben Canela na we have an authority to visit yung mga bahay sa barangay para i-Bible study sila, turuan na ng values, magkaroon ng value formation at ng salvation lalo. Okay, Pastor Joel, nandiyan na ba si Pastor Joel? Pastor Joel, where are you? Nawala ba siya? Nawala, Pastor, pero may pumasok Ito na na. Joel. Ayan po, ito na. Pastor Joel, paki-unmute po. Yan. Paki-unmute, yan.
Ayan, okay po. Wala tayo eh. Pakituloy niyo po sa pakibalik sa Ephesians. Yung materials ng mga bata, doon sa Antipolo, may mga pahiram ng mga materials na pwedeng gamitin. Papahiram. Ito po. Okay. Ang problema lang sa mga bata, ngayon bawal pa sa school magturo, pero before pandemic, talagang full blast. Pero ngayon bawal. Kahit na yung sa community ngayon, magturo sa mga bata, hindi pa allowed. Sa bahay lang. Kaya konti lang natuturuan. Pastor, may tanong po ako. Okay, sige. Kasi isang malaking conflict ito na pag-uusapan namin dito sa Taguig. Anong masasabi nyo sa mga setup na mega churches against sa church planting? Okay. Depende dito sa denomination o sa group ninyo kung ano talaga yung trajectory ng ministry nyo. Yung trajectory ng ministry. Okay. Meron namang iba, isang lugar lang, dinadala lahat dyan. Kasi yung mega nga ang gusto nila. Pero pag tinignan nyo ang Bible, local, ang church talaga local. Barabarangay. Yung Signal Village, kasi may mapa kami at saka may population. Nung pinasok namin ang Signal Village 20 years ago, 36,000 ang population dyan. Mabuti nga hinati-hati na yung Signal Village. Maraming barangays na ngayon. Pero hindi pa 36,000 yan eh. So, nangahulugan, pag malaki ang barangay, hindi lang isang church ang itayo dyan. Pero, huwag kang magtayo sa harap niya. Kasi gira ang hinahanap mo. Dapat doon ka dumistansya ka naman sa kanya. Ako, I am always for the local church, local area. At ang church ang responsible to reach all. Hindi nang hulugan na ma-evangelize sila. Yung ma-reach lang sila ng Word of God, nakapag-witness ka sa lugar. Eh kung 1,000 population, ang target mo ay 10%, 100 yan. Malaki din yan. Mas mabuti pa kahit na 100 members, mag-outreach na lang. Yung mga bursting a church to another barangay. To another town, another barangay. Mas matutuwa pa ang Diyos dyan. Sa mega church kasi, pasok-labas eh. Pasok-labas. Later on, nawawala. Pero sa local church, mayroon kang mayroong fellowship, building relationship with them, at saka yung accountability. Mas masaya doon sa small local church within the barangay. As much as possible, walking distance. Kung may kailangan konti, isang sakay lang. Pero mas maganda kung walking distance. Para yung participation, hindi lang sa worship, sa ibang activities, nandyan sila, makasama. Okay, thank you po. Thank you, Pastor. Sa Jim, nasagot ba? So meron pa po tayong 10 minutes. At kung meron pang hahabol magtanong, Pastor Joel, kung wala na, ay mag-move tayo next Thursday sa another session with him. So, meron pa ba? Mag-present ng Bible lessons, mga Bible lessons. Opo.